Mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kami po ay inyo ring mapapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong AM band, pati na rin sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Mapapanood din ang programa sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channels 45 to 49 sa Affordabox. Samahan nyo kami ngayong gabi upang talakayin ang mga maiinit at trending na issues sa social media. Ako po si Martina Goriseta. At ako naman po, si Admin Rich. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan po natin sa buong mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa mga OFW na nanonood at nakikinig ngayon sa atin dito po sa Radyo Pilipinas. Ayan, magandang gabi sa iyo, Admin Rich. So, medyo madaming naganap this week, but bago ang lahat. Oo nga, no, Martina? Diba? So, kakatapos lang ng senatorial race nitong nakaraang linggo and nanguna si Senator Bongo na long-time aide ni dating Pangulong Duterte na may nakuhang 27.1 million votes. Sumunod din si Bam Aquino ng Liberal Party na tumanggap ng 21 million votes. Pumangatlo naman ang dating PNP Chief Bato de la Rosa na kilala sa drug war ni Duterte na may 20.7 million votes. Pumwesto rin sa ikaapat ang news anchor na si Erwin Tulfo, kaalyado ng Marcos State, na mayroong 17.1 million votes. Panglima sa opposition debt si Kiko Pangilinan na nakakuha ng 15.3 million votes. Kasama rin sa top 12 si Rodante Marcoleta na nakakuha ng 15.2 million, Ping Lacson with 15.1 million votes, Tito Soto with 14.8 million votes, Pia Cayetano 14.5 million votes, Camille Villar with 13.6 million votes, Lito Lapid 13.3 million votes, at si Amy Marcos na merong 13.3 million votes. So, pasok ang mga kilalang pangalan pero ramdam din ang comeback ng mga opposition figures. So, correct. I'm sure, Admin Rich, itong natapos na election, and we have been so tired and super lagare ang mga tao with regard to campaigning left and right, bawat region, and I'm sure ikaw, you had your own opinion on the turnout sa nangyaring election, and we all do have an opinion based on our observations sa numbers and whatnot. So maraming medyo mix yung mga reaction. What do you think? Anong opinion mo dito, Admin Rich? Actually, Martina, maraming natuwa pero marami din mga nalungkot. So, ganyan naman po ang eleksyon Ang eleksyon, hindi naman natin, kumbaga, hindi natin ito makokontrol. Ito ay isang demokratikong proseso. Correct. Na nagaganap, tuwing May 12, So, eto midterm elections, sinasabi nga nila na very crucial, na dapat daw ang talagang manalo, dapat daw ay mas marami sa administration slate. Pero, Martina, hindi naman natin kontrolado kung ano ang iniisip ng mga tao. Sabi ko nga, sa aking sariling opinion, kung paano ka bumoto, yun ang ang iyong preferences, yung iyong mga kasama na yung mga values, correct. Yung mga pinapahalagahan mo sa buhay mo. Martina, isa-side ko lang ako talaga nanghihinayang talaga ako na hindi nakapasok sa Magic 12 itong si Attorney Benhur Abalos at saka si Abby Binay. Unang-una si Attorney Benhur Abalos. Gusto ko kasi yung paglaban niya sa kriminalidad. Sa kanyang kapanahunan nung siya ay naging DILG Secretary, talagang dito yung napakalaking drug hole sa history ng Pilipinas. At yun nga yung mga nahuli na mga personalidad na mga malalaking tao. High profile. High profile. Correct. At ito namang si Abby Binay, gusto ko naman yung, alam niyo naman 'di ba, pamamalakad sa Makati, tapos yung kanyang advokasya tungkol sa pagbibigay ng mga libreng gamot. So gusto ko ito, at talagang nanghinayang ako kay Tol Tolentino kasi
alam mo naman, very passionate talaga ako pagdating sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Kasi Correct. talagang ito ay aking, ito ay aking, sa aking page, ito talaga yung inano ko sa aking mga viewers, sa aking mga followers na kailangan natin ipaglaban yung West Philippine Sea. Kasi Tama. sa atin to ang yaman nito ay sa mga Pilipino at hindi natin dapat na ipamahagi or pabayaan ang ibang mga bansa. So talagang sabi ko, bakit hindi nakapasok? Pero gano'n na nga, no? Naniniwala naman ako na everything happens for a reason. At saka Yes. lahat naman ay merong perfect timing na sinasabi ko. So maybe merong mas magandang plano ang Panginoon sa kanila. Kaya sila ay hindi nagtagumpay dito sa Correct. election na to. But later on, hindi natin alam, baka 'di ba mas maganda yung kanilang magiging papel sa administrasyon. That's true. Actually, parehas ako ng opinion mo with regard dun sa panghinayang na hindi nakapasok si Sec Abalos, no? Sorry, hanggang ngayon, Sec Abalos pa rin siya kasi ako, I was very, very impressed with what he did. And hindi lang yun sa mga drug hole and high profile, ha? Yung mga napasuko na rebelde na nagbalik loob. Na hindi kailangan dumanak yung dugo. Na kailangan biruin mo na kumbinsi nila na magbalik loob tong mga to. Di ba yung True. unang ano pa lang, like hundreds of rebels ang nagbalik loob sa Correct. gobyerno. Like, imaginein mo yun, these people na namundok, talagang yung cognitive dissonance talagang solid na no? Matatagal na yan dyan So, imagine mo yung efficiency, yung pamamalakad niya, very, very, sobrang impressive. Si Tol din, si Tolentino, I'm very sad na hindi rin siya nakapasok, and I agree with you dun sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Presidente, hindi katang-isip ang West Philippine Sea, atin to. So, talagang, pa rin talaga feeling ko, ako, on a personal opinion, I feel like, yung mga Pilipino, kasi I think it's our attitude or character ng Pilipino na maging sentimental tayo. I think a lot of Filipinos are still voting because of personality and not because of their policies. Na tignan natin kung ano yung policy. So how do we become a much smarter voter, no? Correct. Parang tignan natin yung policy. Does it align with our values? Correct. Diba? Does it align with our values? Will it have a greater good for the entire country? Not just for one person, but for the and next, do we just rely on the promises? Kasi iba pa yung policy, iba pa yung pangako pa nila So, alam natin pag eleksyon, umuulan ng pangako. The question is, pag nanalo na, ano nang nangyayari sa pangako? Yan. So, ngayon, may mga pangako na hindi natin alam kung talagang feasible ba or mainit, summer. So, mataas ang kuryente. So, ngayon, kung mataas ang kuryente, sino bang pwede nating kapitan dyan na nangako sa Pilipinas na bababa ang kuryente? O nga, Martina, no? Merong isang isang nanalo. No? Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Pero ang pangako kasi niya sa pagkakatanda ko, yung mga electric bill na 2,000 pababa ay dapat daw libre na. No? So, nakakatawa nga, Martina, no? Nanonood ako sa social media, napapanood ko yung mga posts ng mga netizens. Yun bang may kumakatok na sa Meralco agent, pagkatapos bibigyan ng bill, sasabihin nila, ay, hindi ko to babayaran, bahala na, kahit anong mangyari, hindi ko to babayaran, sigilin mo ito kay So, yun bang ganong klaseng yung mga mindset, no, ng mga kababayan natin ngayon na, kasi biruin mo, Martina, yung pangako or pangarap ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas ay natupad na. Natupad na. Dati ay yung pilot nito na yung launching ay sa Cebu lang, pero ngayon nakita mo naman Umabot after na, election. yes. Nandito na sa Metro Manila at napakarami ng lugar sa buong Pilipinas ang talagang merong 20 pesos And na speaking bigas. of after elections, sabi nga nila, sorry. So, sabi nga nila, election, lang yan, kaya ginagawa yan kasi election, election daw. Ngayon, tapos na ang election, pero, tuloy-tuloy pa din, ang doon, tawag dito, ang roll out ng tuloy-tuloy. So, ako may tanong ako sa'yo,
Admin Rich, kasi alam natin kung sino yung tayong mga content creators, no, alam natin kung sino yung pinapanigan natin, ganyan. Pero ito, hindi naman siya controversial, no, but it's kind of surprising. Especially now that we are on a Marcos administration. What do you think of Bam Aquino? Bam Aquino? Sa ngayon, sa tingin ko, no, si Bam Aquino ay makakatulong sa administrasyon, no? Sa totoo lang, Martina, no, sa sarili kong opinion to, no, mas gugustuhin ko pa na makapasok siya kaysa doon sa ibang mga senatorial slate sa kabila na wala naman talagang kaalam-alam, no? Na alam natin na iba naman yung field na kung saan sila ay magaling pagkatapos bigla na lang papasok dito sa pagiging senador na wala kang kaalam-alam kung paano gagawa ng batas, di ba? Correct. At nung tinatanong siya kung ano ang batas na pwede niyang gawin, ibinalik niya sa Angkor at yung Angkor ang kanyang tinatanong at sabi niya mamibigay siya ng jacket. isa rin ba yan din yung same sentiments mo with Kiko Pangilinan? Sa akin, okay lang sa akin si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan kasi nakikita ko itong dalawang ito. Although sila ay opposition, di ba? Branded, lalo na si Bam Aquino kasi Aquino talaga yan. Alam mo naman, Martina, di ba? Yung the family, ang family feud. Pero ang nakikita ko kasi dito, itong dalawang ito ay magdidesisyon ayon sa prinsipyo, ayon sa tama, no? Kung merong magandang ginagawa ang oposisyon, kung okay naman yung mga bill na dapat na talakayin at ipasa, palagay ko okay itong mga to So, suporta talaga sila sa administrasyon. At isa pa to, Martina, ang nakikita ko kasi itong si Bam at saka si Kiko, mula nung naupo naman ang ating Pangulo, ay hindi naman sila naging toxic. Diba? Hindi sila naging toxic. At nakita ko na sumusuporta naman sila. Even si Kiko Pangilinan ay nag-offer, no? Sa isang interview, sabi niya, kung siya daw ay hihingi ng tulong sa kanya na maging ganito, secretary, or tutulong sa gobyerno, why not, di ba? Kasi willing siya na tumulong sa gobyerno. So, para sa akin, okay naman itong dalawang to. Okay. No problem. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-uusapan regarding sa ating mga reaksyon sa nakaraang halalan. But before we do that, we're gonna take a little bit of break. Magbabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. At nagbabalik ulit ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, tuloy lang natin yung ng konti yung nambahagya yung discussion natin kanina, and I agree with you, no? Kasi for me, si Bam tsaka si Kiko, they will be the true opposition. Correct. Pagdating sa government natin, lalo na sa Senate, hindi sila yung magiging opposition and opposing just for the sake of opposing. True. 'Di ba, no? Yung may iba magulo lang ang toxic lang yung nag-o-oppose, pero yung alam mo may mga daldal lang ng daldal. But let's see what your accomplishments are. Kasi in all fairness naman kay Bam and kay Kiko, no, when they were, sitting down as senators, may mga batas sila nagawa. So alam mo, nagtrabaho sila. Hindi sila yung puro dakdak lang. Tapos makikita mo accomplishments, wala. 'Di ba? Yung iba nga diyan daldal ng daldal, naging secretary pa, wala namang nagawa, 'di ba? So ayun na nga, ito. So syempre may mga nanalo tayo, may mga nakapasok tayo sa Magic 12 na part ng partido ng alyansa ng Bagong Pilipinas, no? I'm very excited na nanalo si Erwin Tulfo. And ako kasi, kaya ako talaga, gusto ko talaga si Erwin Tulfo kasi what he did during his time as a secretary, he was very, very efficient. And kapag may nangyari, andiyan kagad siya. Tama. And he was monitoring everything. He was very hands-on. So imagine what else he can do as a senator. No, what about you? Ikaw, Admin Rich, yung mga nanalo nating mga manok natin sa alyansa na nanalo. Yan, sina Erwin Tulfo, kasi magaling talaga yan, di ba? Actually, pangalawa ko siya. Una muna si Attorney Abalos, pagkatapos si Erwin Tulfo. So, para sa akin, talagang yung nakita naman natin sa Congress, no, maganda naman yung kanyang mga nagawa at saka talagang supporter talaga siya ng gobyerno. Pagdating naman sa ibang mga nanalo, katulad na lang kina Tito Soto,
ba, okay to, di ba? Yeah, Si I like Tito Sen, Soto. no? Yeah, Talagang, oo. ano to, trabaho talaga ang kanyang gusto. At ang sabi pa nga niya ay sa 6 na taon hindi niya kukunin ang kanyang sweldo kasi ilalaan niya yan, no, sa mga kumbaga para pa rin, no, sa ikagaganda ng administrasyon ng ating Pangulo. And si Tito Soto, for me, ako as a personal preference ko na nakikita ko kay Tito Sen, no, he is actually a perfect example of a true statesman. Correct. Napansin mo si Tito Soto, no, every time, no matter who the president is, Tama. he can get along with them and he can collaborate with them. Hindi siya yung, ay kasi ito, ganyan, until the end, kakampihan ko to. Kahit wala na sa posisyon, nandito pa rin ako. Kasi may mga senator na gano'n na wala na yung pinaka big boss nila. Toxic. Until ngayon, yun pa rin yung Yun pinaglalaban pa rin. nila. Kaya nagkakagulo ang Pilipinas. Exactly. Dahil So, dyan, yeah, sa si pagiging panatiko. Yan ang diba? gusto ko. Tsaka si Tito Soto, like, very dignified. I remember him as a child. He was a sponsor, principal sponsor sa kasal ng first wedding ng uncle ko. I was a flower girl. May picture kami with Tito Soto noon, and he was very new in politics during that time. I could never forget that. Tapos, so, ako talaga gusto ko yung how he carry himself, the way he talks, and imagine the image that he had bilang artista noong araw, yung mga eskalera, di ba? Tapos makita mo sa government si Tito Sen, talagang very and isa pang gusto ko rin na nanalo sa alyansa, Ping Lacson. Yes, Very Ping conservative. Lacson. Policy-wise, he's very conservative. Ako, gusto ko siya. Tsaka yung, he's, parang, alam mong ironclad yung, yung mga prinsipyo niya, but he's not ruthless. Hindi siya papayag na maging madugo. Yung mga labanan, whatever. But, he's this, serviceman. No? Sa kumbaga, a-action siya ayon pa rin sa batas. Correct, diba? correct. Yeah, it's really by the book, no? Yun ang maganda kay Ping Lacson. Correct. Kaya, eto, maayos itong mga senador na to na talagang nailagay, no? Pagdating naman dito kay Senator Pia Cayetano, alam natin na medyo sa ibang side, no, lalo na yung kanyang kapatid. Pero para sa akin, sige, suportahan natin dahil naniniwala naman ako na si Senator Pia Cayetano ay hindi naman siya yung toxic na opposition na porke ganito yung kanyang apelyido ay hindi susuporta, 'di ba, sa gobyerno. Kasi nakita ko naman nung kung paano siya kumilos, kung paano siya magtrabaho, iba-ibang mga presidente din ang nagdaan. Pero naging maayos naman at nakiki-align naman siya sa mga programa ng gobyerno kung kinakailangan. At kung kinakailangan din na bumabatikos, pero hindi yung katulad ng ibang mga senador na napaka-toxic, no? Na ngayon pa nga lang, hindi pa nga sila nanalo ay meron na agad silang mga pronouncement na yung isa, no, sabi, hindi siya boboto ng alam mo na. alam mo na yun, di ba? So, andun na kaagad. Alam mo na kaagad kung sino, kung kanino siya may loyalty, hindi sa taong bayan, Correct. kundi sa kanilang mga idolo. Oo, kasi ako talaga, kung ikaw as being a government official, ang una mong priority is your country and your Correct. countrymen. Hindi yung kung sino yung leader mo. Tama. There's a difference between loyalty to a politician and loyalty or being a patriot to your country, no? Correct. Ako personally, gusto ko talaga, wish ko in the future, no, that the Filipinos will be leaning more on policies and in accordance to their values as a True. person or as a Christian, na i-apply nila, is this person, does his policy or does her policy align with my values? Correct. And sa tingin mo ba yung mga pinapangako niya, possible ba na magagawa? Kasi may iba na mga ngako napakasuntok sa buwan ng mga pangako eh. So ang ending, pag nanalo na sila dahil nakuha nila yung persuasion power nila, nakuha nila yung simpatsya ng mga tao, nakuha nila yung mga nadaan nila sa pangako. Pagdating na, nakaupo na, tatamad-tamad na. Wala nang gagawin. So
meron tayong we're going to play a little bit of video. So ngayon, tignan natin and then let's make a reaction for it. Let's play the video, please. Ladies and gentlemen, it is my honor to thank you all upon my stage. Anyway, papasalamat lang namin sa lahat na rin ginawa. At alam naman natin, napaka-importante na yung sektor ng social media, ng nabasa nasa internet, yung naman sa internet, kayong humaharap para sa amin. So, thank you very much. We were able to nakatayo tayo ng isang sistema para sa eleksyon na matibay-tibay. There were other elements that came into play. Siyempre, mas gusto natin, mas maganda sana yung resulta. Pero, kung tutusin ninyo, in terms of exposure, in terms of social media exposure, naihabol naman natin. So, yun ang kabama nito. Kasi, nung nag-start tayo, medyo malayo tayo dun sa mga iba. Naihabol naman natin. Pero, ganun talaga. Kasi bali, basta tuloy-tuloy lang. Dahil tama naman yung ating ginagawa. Tama naman ang ating panindigan. Tama naman ang ating pinatrabaho. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much. Alright. Ayan na nga. Andyan na si Pops. Alam mo, Martina, tuwa-tuwa kami dyan kasi talagang dinalaw kami ni Pangulong BBM. Yan yung sa victory party ng Alyansa. Oo nga, dapat nandyan ako kagabi eh. So, pagod na ako, Day. Tuwang-tuwa talaga kami kasi biruin mo bumaba pa si Pangulong BBM para lang i-meet kami. Pagkatapos, yung iba, Martina, nakapagpa-sign ng libro. Sayang hindi ko nadala yung libro na binigay mo sa akin. Alam mo, ito nga sabi ko hanggang, alam mo ba, nung nakita ko na, ay, dumating si Pops. Sabi kong ganun, talagang Pops yung tawag ko, di ba? Feeling anak. pero sabi ko gano'n, nung nakita ko yung mga post nila, Mami Peng, tsaka yung mga post nyo, ay, dumating si Pops, sana pala sumunod ako. Kasi, Day, may expiration yung pakikipag-socialize ko. Tsaka, pagod na ako. Sabi ko nga gano'n, kung alam ko lang na may ganitong magaganap. I mean, alam ko na may ganap. Pero kung alam ko lang na gano'n yung kunapred ko, ang dadaling kong libro is yung Notes on the New Society na sinulat ng tatay niya. Sayang. Kaso, I still have to restore kasi may mga damages ng konti. Pero, hopefully, in the future, mapapirma ko yun. Pero yung kita ko sa inyo, kwento mo nga kung anong feeling. Ay, naku talaga naman. Kita mo naman, Martina, dyan sa video. Talagang pagpasok pa lang ni Pangulo, talaga nagsisigaw na yung nagsisigaw na, tapos hindi talaga mapigil, nagtatayuan. Tapos ako nga, Martina, nung picture taking, doon na lang ako sa kasi hindi ako makasingit kasi maliit nga ako. So, ang ginawa ko na lang sa video, ginanon ko na lang para kita nasa likuran si Pangulong BBM. Kasi talagang hindi mapigilan talaga yung mga vloggers. Talaga. Ay, syempre excited sila. Excited at tuwang-tuwa. Pag-usapan pa natin ng medyo konti pa yan. Magba-break muna tayo at magbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Serbisyo, Bayan, News 8. Okay, at muling nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. So, tuloy natin yung chikahan natin sa mga
sa ganap na hindi ako naka-attend. Parang bitter ko doon, di ba? Ang Alyansa Victory Party. But I'm very, I'm actually very happy for all of you guys na dinalaw kayo na, well, Thanksgiving party, no? Most likely Thanksgiving party than a victory party, no? So, let's talk about the role of the vloggers during this campaign, no? Kasi alam ko, ako kasi hindi ako sumasama sa mga sa mga destination ng Alyansa, right? And because of course, I have responsibility at home na hindi ko talaga pwedeng iwan, and super init, baka bigla ako ma-heat stroke, alam mo naman ang timbang natin. So, ikaw, ako for me observing yung ginawa nyo for the campaign. Kasi alam ko ikaw, Admin Rich, sobrang, even yung EP natin, no? na si Alex, lagari kayo. Like, almost every week, meron kayong ganap. And this is not just within NCR, This is like, kulang na lang mula Apari hanggang Hulo yung punta nyo. And I feel like, malaki yung naging role ng mga vloggers during the campaign. Pero ito, I have a question for you, Admin Rich, no? Since ikaw talaga masipag kang mag-attend, lagare and everything. Ano ang pinaka-memorable experience mo during the campaign na naglalagari kayo kung saan-saang lugar? Nako, Martina. Ang dami, no? Pero Pinaka-best. yung sa akin talaga, yung nagustuhan ko talaga, yung sa siguro yung eto sa pinakahuli sa Mandaluyong. Kasi yung mga nauna naming campaign, ang lalayo, Martina, talagang pagod yung katawan. Oo, probinsya, di ba? Pagod yung isip, pagkatapos andyan yung hindi ka makahiga kasi syempre punuan kayo doon sa sa sasakyan. So talagang puyat, andun na lahat, yung magpipigil ka ng mo. Oo, di ba? Talagang, pero itong nasa Mandaluyong, no? Palagay ko ito talaga yung na-enjoy ko. Kasi unang-una sa lahat, malapit siya. Correct. Pagkatapos, syempre dyan lang siya sa Metro Manila lang. Mga ilang tumbling lang yan sa inyo Madaling puntahan. Tapos talagang yung crowd dito, syempre, mga talagang masasabi mong nagsasalita talagang mga Tagalog na talaga lahat, no? So, mas nakikita ko na grabe yung response no sa mga Alyansa senators at syempre kay suporta kay Attorney Benhur Abalos. Correct, no? oo. Ito yung talagang sa tingin ko nag-enjoy talaga ako dito at sumasayaw-sayaw pa nga ako doon habang it's like a massive party, no? Kasi pinanood ko siya and I've seen the photos. Grabe yung tao. Grabe. The colors are so beautiful. You see blue, white, and red. Ang ganda tignan. Like, parang sabi ko, shucks, parang kasi I've seen the other, yung mga kasama nating content creators na nakita ko yung mga post nila. Sabi ko, parang ang saya. They were at, I think nasa rooftop sila and they were taking a video ng crowd. Oo, meron talaga, Martina, Grabe. parang nasa rooftop or yung iba yata ginamit yung drone shots, no? So, yung 9 de Pebrero kasi, siya pahaba. Oo. So, talagang magmula doon sa stage hanggang doon sa may, doon sa road. Oo. Doon na talaga yung, kaya nga, medyo sinarhan yung road kasi nga, ang dami talagang tao, no? Lahat talaga, kahit makikita mo ang layo ng mga tao, pero nagsasayawan at nagcha-chant sila, BBM, BBM, no? Ang saya, no? Parang si BBM yung kumakandidato. Oo. Kaya, para sa akin, no, yan talaga yung hindi ko makalimutan. Memorable talaga. Kasi, kumbaga, relax ako Hindi katulad ng mga nasa probinsya na ang lalayo talaga na, Correct. na talagang pagod talaga yung katawan tsaka yung isipan mo. No? Oo, naalala ko nga yung ating paborito at mahal na EP, naalala ko yung last day ng campaign, which is the Mandaluyong, no? Like, we were talking on the phone, pagod na pagod, sabi ko,
ipahinga mo yan kahit mga like 24 hours, 24 to 48 para lang mabawi yung lagar. Kasi I remember, kasi di ba we regularly talk, no? Off air. So, parang hindi ko alam kung every 2 days ba mayroong kampanya. Pero now that the election is over, that the campaigning has stopped, balik trabaho na. No? Balik trabaho na tayo dapat. So, pakita muna natin may papakita muna tayong video and then we can move forward on what we're going to talk about on this one. Let's show the video. Okay, so nakita natin yung video, no, about the 20 pesos per kilo, sorry. Nabulol ako doon. So, yung ating benteng bigas, okay? So, pesos. I would encourage our viewers and our listeners na pumunta kayo sa Presidential Communications Office page, sa Facebook page, para malaman nyo kung saan yung mga kadiwa na available yung 20 pesos na bigas. Nababla ko yun. At saka may mga market din, mga market na rin na correct. kung saan mabibili yung 20 pesos na bigas. Imagine mo, hindi pa rin ako makapaniwala, no? Talagang tinapos na ni Pops yung ni BBM na, ops, benteng bigas, eto na. Alam mo, Martina, no, masingit ko lang, no, medyo nalulungkot lang ako para doon sa ibang mga tao kasi yung bang wala silang paggalang sa mga farmers, napaka-insensitive. Katulad nung pinost ko yung 20 pesos na bigas na talagang nationwide na yung pag-roll out. Alam mo, may nag-comment, ang sabi ba naman niya na tumataba na daw yung mga aso ng kanyang auntie dahil daw sa pagkain ng 20 pesos na bigas. So, sumagot ako, sabi ko, napaka-insensitive naman. Kasi, biruin mo ang mga farmers natin, nagtanim sila. At ito yung 20 pesos na bigas na yan. Na sabi nga, kung bibilin mo ito yung binibenta ng 34 to 37 pesos pero naging 20 pesos dahil nga sa kumbaga merong subsidy ng gobyerno. May subsidy ng gobyerno. At ito pinatunayan ni Secretary Laurel at ng mga news anchor ng iba-ibang mga mainstream media at iba-ibang mga kababayan natin, no, na mga bumibili nito na itong 20 pesos na bigas ay masarap kainin, wala siyang amoy, wala siyang masamang lasa at malinamnam daw at maalsa pa nga, no? Meron pa nga isang netizen, tinuruan niya yung news anchor kung paano ito isasaing. Dagdagan daw yung tubig kasi ito nga ay maalsa. At sabi nga niya ng mga kababayan natin na ito ay malaking tulong sa kanila. Biruin mo, Martina, ha? Meron kang 100 pesos ay meron ka ng 5 kilong bigas. Nakakalungkot kasi meron tayong mga kababayan na kung bakit kailangan nilang hilahin pababa ang gobyerno na gumagawa ng maayos at gumagawa para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. At bakit kailangan nilang pulaan at maliitin yung mga kababayan natin na bumibili ng 20 pesos na bigas. Crab mentality, di ba? Na dahil lang sa ayaw nila yung nakaupo. Grabe, Martina, yung para sa akin kasi ganito ka-toxic na mga mindset ng mga kababayan natin. Hindi ito normal eh. Ito yung mindset ng mga kulto na kahit anong gawin pang kaganda ng ating presidente sa lahat ng mga programa ng Pangulo natin, pero dahil ayaw nila yan, pupulaan nila yan at gagawa sila ng mga intriga kahit ano para lang sirain yung magagandang programa ng ating gobyerno. I completely agree with you on that note, and especially dun sa sinabi mo na wala kayong respeto sa mga magsasaka natin. Correct. Yung mga magsasaka natin na halos wala nang makain, may maipakain lang sa buong Pilipino. Have a bit of respect to them, to the work that they are doing. Mahirap maging magsasaka. Mahirap magtanim, mahirap mag-ani. Hindi yung lifestyle nila hindi katulad nating mga nasa Maynila na kaya natin makapagtrabaho sa mga opisina. Yung ginagawa nila are hard labor and they deserve that much respect because they feed us. Correct. 'Di ba? Kung ayaw nyo ng pagkain ng mga magsasakang Pilipino, might as well find someone else na magpapakain sa inyo, na magbibigay sa inyo, mag-aani sa inyo, not just the bigas. 'Di ba? Anything na pinoproduce natin dito sa Pilipinas, magkaroon kayo ng respeto kasi hindi lang dahil kapwa nyo sila Pilipino, pero dahil idudugtong ko yung fact na Pilipinong magsasaka. 'Di ba? At saka dagdag ko pa, Martina,
kung ayaw nyo ng 20 pesos na bigas, huwag kayong bumili. Dahil unang-una sa lahat, sino ba ang talagang nangangailangan ng 20 pesos na bigas? Correct. Senior citizen. Solo yung mga parents. member ng 4-piece, solo parents. PWD. PWD at iba nating mga kababayan na maliliit lang ang kita. Correct. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung 20 pesos na bigas, Huwag at kayong bumili. afford nyo naman yung mga mamahalin, huwag kayong bumili. Pero huwag nyo na lang pupulaan ang 20 pesos na bigas. Kasi yan pinakikinabangan Yan, diba? ng mga target na tao. Maraming nagbebenepisyo nito. So wag nyo nang pupulaan sila na kumakain sila ng sinasabi pa, no? Eto Martina, sarili kong opinion ha. Talagang nasaktan ako dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na panghayop daw. Paano niya nasasabi na panghayop ang 20 pesos na bigas? Na sa sinabi niya na panghayop yun, Martina, wala talaga siyang paggalang sa mga farmers. Sobrang insulto nun. Pang-iinsulto yun sa mga tao na bumibili nitong 20 pesos na bigas. Oo, kasi parang ang sinasabi mo na yung trabaho ginagawa ng mga magsasaka na pinaghihirapan nila, ibig sabihin yung pinagsasaka nila, panghayop lang ang kakain nun. Correct. Kahit sila mismo nagugutom na sila, wala na sila makain, panghayop lang yung gagawin nila. Correct. Diba? Napaka-insensitive Oo, talaga. and you are right about that na kung ayaw nyo ng 20 pesos na bigas, manahimik na lang kayo. Di bumili kayo ng tag o 80, di ba? Oo. Remember, umabot ang bigas natin ng 70? O, edi yun ang bilhin nyo. Then, Eto, magbalik kayo, taro kayo dagdag ko lang Martina ha, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang bigas ay umabot ng 80, 85, at meron pa nga sa ibang lugar na mga 95 pesos. Eh, baka at ito yun pa, kasi yung gusto nila. dagdag ko pa Martina ha, yung gasolina ha, yung diesel. Umabot halos 100 pesos. Ngayon, magkano ang diesel sa lugar namin? Di ba nagkwentuhan tayo kanina? Yeah. Sabi ko nga, Di nagulat ako. umaabot ng 50 dun sa amin. May 45 pesos, may 46. 47. Alam mo sa amin, napakamura. 47 yata. Grabe. So, ayun na nga, di ba? So, wag na nating batikusin yung mga ganyan. Kasi, unang-una, kung hindi naman kayo yung nagpe-patronize yan, huwag Correct. nyo lang wala na kayong say dyan kung hindi nyo naman pinipatronize yan, di ba? Walang purpose yung pagbabatikos nyo kung hindi Correct. nyo rin naman iko-consumo yan. And also, I just wanted a reminder, since tapos na yung election, no, our president has, ang call ng ating presidente is to get back to work. Magtrabaho na kayo. Huwag nang mamulitika. Exactly. So, nanalo na yung mga kung sino man yung gusto nyong manalo. It's so sad na may mga hindi nanalo na gusto natin. But, sabi nga ni Lady Macbeth ni Shakespeare, what's done is done. And what we have to do is to move forward and find a way around things. And we have to watch out as well for these senators who won. Who among them are really gonna, gagawing realistic yung mga pinangako nila. So ngayon, kung mataas ang kuryente nyo, and I'm sure kapag may nangako regarding sa kuryente, padala nyo yung bill nyo ng kuryente sa kanila, baka sakaling bayaran nila. But kidding aside, again, sabi nga ni Presidente, no, let's get back to work. No? Trabaho na tayo. Wag na tayong puro daldal. Yung isa nga puro daldal, di naman nagtatrabaho eh. Yan, Martina, no? So, eto, komentaryo lang natin, no? Hindi ito personal opinion lang to, ha? Baka naman gawin yung factual to. Hindi ito opinion or hindi ito thoughts ng Radyo Pilipinas. Ito po ay aking sariling komentaryo bilang komentarista po, no? Sa aking it doesn't reflect. Page. It doesn't reflect yung values ng ni Radyo Pilipinas. So, but it's just our opinion, yeah? So, ang masasabi ko lang po, no? Dapat wag nang bumatikos sa gobyerno. Pwedeng batikusin kung mali ang ginagawa. Mali talaga, Pero tama ang ginagawa ng Pangulo natin dito sa pag-roll out ng mga bigas na 20 pesos. Bakit kailangang batikusin? Bakit kailangang sabihin na ito ay panghayop? Gayong ito ay maganda naman ang kalidad. Ang sabi nga ni Secretary Laurel na itataas niya yung antas. Kasi pag sinabing dati, di ba, pag sinabing NFA, ay, may amoy. Ang pangit niya, madilaw-dilaw, ganyan, diba? durug-durug.
Oo. Pero ang sabi ngayon ni Secretary Laurel ay itataas yung antas. Pag NFA, ibig sabihin Quality. masarap, quality na bigas. At masustansya. Oo, masustansya. Oo. Ang mga farmers natin ang talagang nagtanim niyan, nag-ani at Farmers ang bida na. farmers natin, Farmers ang diba? bida. Sila Oo. ang bida. Oo. Huwag niyong insultuhin ang mga Oo. magsasakang Pilipino dahil Correct. silang nagpapakain sa inyo. I mean, not in a literal sense, but you know, they are the ones who's producing the food. Sure, binibili nyo, pero huwag niyong insultuhin yung paghihirap nila. Correct. Right? Grabe kasi nakakasama ng loob talaga. Nakakasama Tama, ng oo. loob. So, again, uulitin natin at para lang tumanim sa mga kokote na magbalik na tayo sa trabaho. Get back to work. Tigilan yung kapopolitika nyo. Huwag nyo politikahin yung mga hindi nyo naman dapat politikahin. Magtrabaho na lang kayo. Mga senador, do your job. Alam mo, Martina, singit ko lang, Martina, singit ko lang. Alam mo yung mga namumulitika at yung walang ginawa kundi magbato ng putik. Ayan yung mga walang alam kung ano ang gagawin nila. Yan yung mga walang plataforma. Ayan yung mga hindi nila alam ano yung plano. Yung wala silang plano. As in, wala talaga. So, ang gagawin na lang nila para ma-fill in nila lahat yung mga dapat nilang gawin, no? Oo. Ay dinadaan Correct. nila sa pambabatikos, pagbabato ng putik, pangangalkal ng kung ano-ano na mga wala naman talaga mga ebidensya. Katulad na lang ng ginagawa ng isa ng bato ng putik, no? Ng intriga sa ating administrasyon, sa ating Pangulo, sa ating Speaker, pero kita mo, ni isang ebidensya, wala namang inilatag. Correct. Iba kasi yung talagang puro pronouncements ka lang. Ang daming claims. Oo. Baka naman kasi head siya ng claims department. Kasi ang daming claims. 'Di ba? So anyway, bago tayo magtapos I just wanted this is gonna be special kasi ikaw, you are also a part of this, no? I just wanted to greet. Okay, kasi I'm a part of it. I wanted to greet the 31 Million Movement Group for their 3rd anniversary. And we started this group as, after our president won with the number of votes that he has gotten. And we are still, working hard to produce news and to promote what the government is doing. But ito yung pinakamalupit na surprise. We have a video message coming from our First Lady greeting the 31 Million Movement. Let's show it. I would like to convey my warmest congratulations to the 31 Million Movement's 3rd anniversary. Thank you for your continued support in my husband's administration and for all the initiatives you're doing and continue to do to make his administration a success. I wish your organization many, many years of progress and influence as we shape our nation together. Maraming salamat po. Sama-sama tayo mabago para sa bagong Pilipinas. Ayan, nakita mo naman ang freshness ni Madam Liza, 'di ba? Maraming salamat po First Lady Liza Araneta Marcos para po sa pagbati niyo po sa 31 Million Movement. Actually part po din si Admin Rich ng 31 Million Movement. Kasama po ako at ang iba pa namin kasama na hindi na po namin papangalanan dahil baka ayaw nila. But anyway, so ayun na nga. Maraming salamat po. 3 taon na rin kami. Tayo, actually, 3 taon na tayong nagpapakalat ng tamang impormasyon. We're trying our best to fight fake news and we are only trying to get the source from actual government websites and pages. So eto na. I'm gonna give the floor to you, Admin Rich. This is your time to shine. Yes. Eto na, let's go. So, bago ang lahat, Martina, pasasalamatan lang muna natin, no, ang Presidential Communications at sina Secretary J. Ruiz, sina USEC Attorney Claire Castro, at saka si Miss E, no, sa atin pong napakagandang masaya at napakagandang party, no, sa Alyansa. So, eto na. Mga kababayan ko, no, mga ka-admin dito sa buong Pilipinas at saka sa mga OFW, paki-follow nyo rin po ang aking page, Admin Rich Komentarista, sa aking Facebook page, at maging ang aking YouTube channel, Admin Rich din po, at saka ang aking TikTok page, Admin Rich din po. At saka babatiin ko lang, no, happy birthday kay Juliet Venluan, no. Happy birthday. Hindi na siya magpapasabi kung ilang taon siya, no, kasi wag na lang daw, no. So
Happy birthday, Juliet Benluan. More birthdays to come at sana ay makamit mong lahat ng iyong mga gustong mangyari sa iyong buhay. At saka yung ating regular viewer, si Amy Rizul. Yan. Ang ganda daw ng boses mo, angelic daw. No? Angel voice, pero kung makatawa parang demonya. At saka syempre hindi ko kakalimutan si Florcita Anacaya, no? At saka Jessie Velasco, at saka si Jubal Mordecai, no? So yan lang, Martina, maraming salamat. Okay. At saka nakalimutan ko, hindi pwedeng kalimutan yung tagline ko, no? Fight fake news, expose the truth. Admin Rich, komentarista. Alright, ako naman, very simple lang, no? I just wanted to greet my mom and dad sa California, USA. My tita Beng in San Francisco as well. I hope you get well soon. Also, I want to say happy birthday to Kiel. He was my former co-worker. Happy birthday, many happy returns to you. Of course, ang favorite power couple namin, si Tita Vicky and Tito Butch Lagdameo, ang aming beshi, si Alex, si Shi, at si Attorney Paul Chavez. Yun lang, dyan nagtatapos ang programa namin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat.